Makakausap natin ng live ngayong umaga si Office of the Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Rafi Alejandro de Ford. Magandang umaga po, Asik Alejandro, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Yes, good morning. Good morning sa lahat. Good morning, Bernard. Magandang umaga sa lahat. Opo, Asik, ano na po yung update ngayon dito sa casualties na idinulot nitong nagdaang bagyong Inday? At sa mga lugar po ba yung mga naitala? Oo. As of kagabi, 6 o'clock, ang aming na-monitor na casualty ay umaabot na po ng 22 dead casualty. May dagdag po tayong natanggap from Region 9 sa Zamboanga, Sibugay na dagdag doon sa 20 kahapon. 10 pa rin dito yung Sarangani, 6 sa Lanao, tapos may isa sa Davao Occidental, 2 sa Bukidnon at isa sa Iloilo. So ang sanhi nung dagdag ay drowning. 2 lugar ito, sa Alicia at Diplahan sa Zamboanga, Sibugay. So yun po ang latest natin in terms of casualty, and meron pa rin tayong hinahanap na missing, 18. 2 sa Zamboanga del Sur, 8 sa Davao Occidental, 2 sa Glan, 5 sa Lanao at 1 sa Maguindanao. So ongoing po ang operation natin dito sa pag-validate at paghahanap nitong mga missing doon sa mga iba't ibang lugar. Marami rin po pala yung apektadong kababayan natin, kahit hindi po naglandfall itong bagyong Inday. Pagdating naman po ba sa pinsala sa agrikultura at infrastruktura, malaki rin po ba ang naitala nating damages at saan-saan lugar po ba ito? Wala pa tayong nakuha overall total damages, kasi ang effect na nakuha sa atin, initial info from Mindanao to Luzon, ay nagkaroon tayo ng 14 rain-induced landslide sa iba't ibang lugar. Meron tayong reported na 64 flooded areas covering Calabarzon, Mimaropa, Region 6, NIR, Region 9, 11 at Barn. At in terms of damaged houses pa lang, nakuha natin 1,108 ang reported damaged houses. 291 dyan ay totally damaged, and the rest, 817 partially damaged. Meron tayong initial na 12 road sections and 3 bridges na naging not passable during the onslaught ng southwest monsoon. Tapos nagkaroon po ng mga pag-suspend ng biyahe, seaports nag-suspend ng operation. Ngayon, as of kahapon, 41 na lang, umabot ito ng halos 60 the other day. Then because of that, 339 passengers ang naging stranded, with 225 rolling cargos na stranded sa iba't ibang pantalan. In terms of ibang infrastruktura, meron po tayong initial na 3.1 million worth of damage pa lang. And again, ongoing po ang ating assessment ng ating mga regional offices para po makuha yung total effect at saka value ng apektadong mga sektor. In terms of assistance naman, meron na po tayong 51.9 million worth of food and non-food items na naipamigay. Ito po ay galing sa DSWD, sa OCD at iba-ibang mga local government units sa Regions 2, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, NIR, 9, 10, and 12. And tuloy-tuloy pa po ang ating pagbibigay relief sa iba't ibang lugar, sa Mindanao, sa Visayas, lalo sa Aklan, sa Iloilo, and then sa Mindanao, and dito sa Luzon. It's good to hear, sir, na tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng relief dahil sa ganitong sitwasyon talaga pong mahirap pag wala kang makukunan ng kahit yung pangunahing pagkain. Sa ngayon po ba meron pang nananatili sa mga evacuation centers at kumusta naman po yung kanilang kalagayan ngayon? Opo, meron po tayong as of kagabi, 134 evacuation centers ang na-operate natin nationwide, housing around 18,000 individuals or 4,300 families. So marami po yan, and that is in addition to the 10,000 families na
that are being served outside evacuation centers, no? So, meron po tayong mga ongoing relief dyan, and yung ating DOH ay tinututukan yung mga evacuation centers na yan. Dahil overall, Bernard, 151,000 families po from 927 barangays ang apektado dito sa Inday and Southwest Monzon. So regions 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, no? Sa buong Visayas, and then yung parts of Mindanao like Region 9, Region 11, Region 10, 12, and BARM. So yun po, medyo marami-rami po itong inaasikaso natin. Alright. Marami po sana kung tatanong sa inyo, Asek, kaya lang kulang po yung oras natin. Siguro po, baka may gusto kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po, meron na pong nakapasok na panibagong bagyo dito sa ating para. Ano po ang inyo pong magiging paalala, lalo na dito siguro sa, masasabi na siguro saturated na yung lupa dahil ilang araw nung nakararanas ng pagulan. Nasa sa inyo po yung pagkakataon, Asek, para magbigay po ng mensahe sa ating mga kababayan. Ito lang po ang mensahe natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga apektado nitong Inday at Habagat, no? Meron pa po tayong mga ilang bagyo na inaasahan na pumasok sa atin at maaring makaapekto sa ating mga weather system, na makaapekto sa ating mga lugar. So, gusto lang namin i-reiterate, no? Dapat tayo ay maging handa. Let us continue to monitor or mag-monitor tayo ng tuloy-tuloy dito sa mga weather disturbance na ito, at kung pwede po sumuporta or sumama po tayo sa mga abiso, no? Mga babala na binibigay sa atin, at maghanda tayo. Kailangan po natin ngayon i-reinforce yung ating mga bahay, yung mga nasa high-risk areas ay sumunod po tayo sa mga instruction, at kung kailangan pong lumikas ay lumikas tayo. So magkaroon lang po tayo ng break, no? From the weather system na magdala ng pag-ulan. So ito po ang oras na mag-prepare tayo uli, kasi nasa loob na tayo ng rainy season, at tuloy-tuloy na po ito hanggang December or January this year. So kailangan lang po tayo maging handa, sumunod po sa mga abiso, at mag-cooperate po sa ating mga local leaders. Ayan, maraming salamat po, OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Yes, Bernard, maraming salamat din, at magandang umaga.